Shalom! Good morning! Tara, samahan niyo kami sa norte. Kasama ko ngayon ang aking mga kaibigan. Maaga kaming nagising para sa trip na ito. Ay, hindi pala kami natulog para sa trip na to. Siyempre, nag-prepare kami ng babaunin namin at gagamitin namin sa trip. At excited kaming lahat kasi nga first trip namin together. So, ayan na nga, nakita na namin yung bus number namin at nilalagay na namin yung mga gamit namin para pumasok na rin kami sa bus. So, ayan na nga, parang kami na nga lang inaantay dito sa bus kasi halos mapuno na ang mga upuan. So, ayan na nga, paalis na ang bus at magdadasal na kami para safe kaming lahat sa trip. Then, after naming magdasal, kanya-kanyang tulog na kami kasi nga wala kaming tulog buong magdamag. Siyempre, yung isa naming kasama dyan hindi natulog at hindi niya pinatulog yung mga katabi niya, kundi kunentuhan niya ng kunentuhan. Ngayon, papasok na kami dito sa aming destination, dito sa Mount Gilboa, dito sa North Israel. Alam nyo ba kung ano yung biblical history ng Mount Gilboa? Kilala nyo ba si Saul? Siya ang unang hari ng Israel. Pinili si Saul na maging unang hari ng Panginoong Diyos. Dito naganap sa Mount Gilboa ang digmaan ng Israel against sa mga Palestinian. At ayun nga na ipanalo ni Saul ang digmaan na ito. Bago ko nga pala ituloy ang kwento ni Haring Saul, nandito na nga pala kami sa unang destinasyon namin at ito yung tinatawag na Scenery of Mount Gilboa. Ayan nga, kung nakikita nyo, pasikat na si Haring Araw at nandito kami para mag-breakfast at magkape. At syempre, dahil sa kaka-video ko, naubusan ako ng kape. Kaya ang ginawa ko na lang at ng mga kaibigan ko ay kundi nag-TikTok na lang kami at nagkwentuhan sa ilalim ng puno. At ramdam nga namin yung lamig ng simoy ng hangin dito. Kagaya ng panlalamig niya sa'yo. Char! Ganon ang pakiramdam. Konting oras lang naman yung nilaan namin dito para makapag-breakfast at makapagpahinga. Dahil napakataas nga naman yung aakyatin naming bundok. At ayan na naman, call time na naman, kami na naman ang late sa bus niyan. Mga very good talaga tong mga to. So ayan, aalis na nga kami at itutuloy ko na nga yung kwento ni Haring Saul. Gaya nga ng sabi ko, si Saul ang unang hari dito sa Israel. Namuno siya dito sa Israel ng 42 years. Maganda ang naging pasimula ni Saul. Hanggang sa sirain ng kanyang sunod-sunod na pagsuway. Ang kanyang dapat sana'y mahusay at nakalulugod sa Diyos na paghahari sa Israel. At naging miserable ang buhay ni Saul. Nang makilala ni Saul si David na siyang tumalo kay Goliath, hinirang ni Saul si David bilang pinuno ng kanyang mga hukbo. Hanggang sa kalaunan nagpamalas ng kasikatan si David at laging nananalo sa mga digmaan, si Saul ay nainggit kay David at binalak niya itong ipapatay. Dahil nga sa sunod-sunod na pagsuway ni Saul sa utos ng Diyos, binawi ng Diyos ang kanyang espiritu at si Saul ay namatay. At ang pumalit sa kanya ay si David. Paano nga ba binawi ng Diyos ang espiritu ni Saul? Dahil nasa hula nga na pagdating ng araw matatalo ang hukbo ni Saul laban sa mga Palesteo. Malubhang nasugatan si Saul at hiniling sa tagadala ng kalasag na patayin na siya para hindi na siya pahirapan pa ng mga Palesteo. Dahil sa takot, hindi siya nito sinunod. Kaya nagpakamatay si Saul sa kanyang sariling espada at nagpakamatay din ang kanyang tagadala ng kalasag. Alam nyo ba na isinumpa ang Mount of Gilboa? Dahil dito itinapon ang kalasag ni Saul na pinahiran ng langis. So ayun na nga, balik na tayo dito. Nandito na kami sa mga windmill dito sa
Mount Gilboa. Ayan, habang nandito nga ako, pinagmamasdan ko ang paligid na totoong isinumpa ang Mount of Gilboa. Wala man lang nabubuhay na mga puno na pwedeng pagkuhanan ng pagkain. At syempre, napakasarap sa pakiramdam dahil napuntahan ko na naman ang isang historical place dito sa Israel. At isa sa bumuo ng kasiyahan ko sa trip na to, syempre kasama ko ang aking mga kaibigan. Diba napakasarap sa pakiramdam kung kasama mong naglalakbay ang mga kaibigan mo? Totoong kasiyahan ang makikita mo sa kani-kanilang mga mukha. Walang katumbas ang kasiyahan ko pag sila yung kasama ko. Siguro naman nakikita nyo sa pagmumukha ko kung gaano ako kasaya kapag kasama ko sila. Halos mapunit na ang aking pisngi kakatawa. Ewan ko ba kung bakit tawa ako ng tawa dito, hindi ko maalala. Hanggang dito na lang. Paalam!